Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang tila tahasang nahuli mismo at tinawag na sinungaling ni President pro tempore ng Senado na si Senator Jinggoy Estrada ang bagong House spokesperson ng mababang kapulungan na si Princess Abante. Ang aligasyong pinatay na umano ng Senado ang panukalang 200 pesos wage hike para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Kasabay pa nito, pinatutsarahan din ng President pro tempore ng Senado na si Jinggoy Estrada ang abogada na si Princess Abante na dapat munang mag-aral o magsaliksik bago mag-ingay sa mga issue. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila may matapang na buwelta si Senator Jinggoy Estrada na hindi tulad sa Kamara. Ang Senado, kinonsulta nila ang lahat ng labor groups, negosyante at mga ekonomista bago aprubahan ang panukalang 100 pesos legislative wage increase. Sa katunayan pa nga, mismong economic team umano ng Palasyong Malacanang tutol sa panukalang 200 pesos wage increase gaya ng mga nais ng mga kongresista sa Kamara. Si Senator Jinggoy Estrada ang chairman ng Senate Committee on Labor nang aprubahan noong nakaraang taon ang panukalang batas. Legislated wage hike in the amount of 100 pesos last February 19 of 2024. It took them a year, all right, to pass their own version of 200 pesos wage hike. At gusto nila mag-BICAM 2 days before adjourning CND. How can we do that? I was busy presiding with my own commission on appointments sa CA. Senator Joel Villanueva, who is the current chairman of Committee on Labor, was also busy presiding on his own commission on appointments committee. So how can we do that? So lumapit sa akin si Congressman Raymond Mendoza, yung party list ng PUCP, begging if we can constitute the BICAM. Sabi ko, ang sinabi ko kay Congressman Mendoza, you just adopt the Senate version para wala nang problema. Okay? Very clear yon. Tinext ko pa sa kanya. Ang sabi niya, bakit hindi nila paper BICAM? Sabi ko, hindi ako papayag. I-adopt nyo na lang yung Senate version para mas madali. They had one more session, one more day before adjourning CNDA. But they did not do anything about it. So tapos sasabihin nung spokesperson ng House of Representatives that we killed the legislated wage hike. That is not true. Sinungaling yan. Tsaka kabago-bago lang yan eh. Hindi nagre-research yan. Dagdag buwelta pa ng senador na si Jinggoy Estrada at tila may matinding ibinunyag ito sa publiko na kung talagang aniyang seryoso ang mga kongresista na tulungan ng mga manggagawa, dapat inadapt na nila ang version ng Senado. Sa tingin mo ba hindi magko-collapse yung economy natin? Lalo-lalo na yung mga small medium enterprises? Kung sige, halimbawa pumayag ang Senado, 200 pesos. I-adapt namin yung House version. Ano sa tingin mo in the future? Lalong maraming mawawalan ng trabaho dahil maraming magsasara ng mga kumpanya. Because they cannot afford it. What do they want to do? They want our economy to collapse? Mag-isip muna sila bago sila. Yan si Abante, hindi nag-aaral yan. Siguro kabago-bago lang niya. Dapat gumawa muna siya ng research bago siya pumutak dyan. Mga manggagawa. Ginawa na po namin ang aming parte sa Senado. Bilang dating tagapangulo ng Committee on Labor, kami po ay nagdesisyon na magbigay ng karagdagang 100 across the board yan sa lahat ng mga manggagawa. Okay? Hindi po inaksyonan ng House of Representatives. Inaksyonan po ng House of Representatives 2 days before na mag-adjourn kami CNDA. So ibig sabihin, walang tawag dito, wala silang balak na talagang aprubahan itong o i-adapt yung aming Senate version. Ibig sabihin, nagpapapogi lang itong mga ito.
Hindi naman nakapagpigil ang taong bayan na magbigay ng komento at hinaing sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, Diyos ko po, ano na ba ang nangyari sa Pilipinas? Hindi dagdag sahod ang kailangan naming mga Pilipino, kundi mapababa ang mga bilihin at mga pangangailangan ng taong bayan. Aanhin mo naman yung panukala na yan kung masyado namang mataas sa mga bilihin at gasolina. Klaro pa sa sikat ng araw na nagpapabango lang talaga ang mga buayang kongresista at lalo na ang speaker na siyang dahilan kung bakit tayo nagkaletse-letse sa buhay. Aminin na lang kasi na wala ng budget ang Pilipinas dahil puro na lang kasi ayuda. Kaya ngayon, tinitira na naman ninyo ang mga negosyante. Papaano na lang ang mga negosyante? Hindi mayaman, kawawa lang yan at magsasara lang ang negosyo. Dahil sa panukalang yan, wala na talaga tong Pilipinas na to. Hindi magtatagal, lulubog na tayo sa kumunoy. Hoy, gumising kayong nasa gobyerno. Hindi yan ang totoong usapin ng Pilipinas, kundi ang masyado ng mahal ang mga bilihin. Hindi ang panukala na yan ang solusyon sa paghihirap ng mga Pilipino. Nasaan na ang pangako nyong 20 kilos na bigas? Puro na lang kayo pangako. Wala ning kahit ni isang natupad. Tutukan nyo muna ang totoong usapin. Hindi ang mga panukalang para lang mapabango ang mga pangalan nyo. Lalo ka natamba. Bumaba ka na lang at tanggapin mo na hindi mo kaya ang Vice President na si Sara Duterte dahil siya talaga ang nakatakda sa pagkapangulo sa 2028. Medyo nagka-rumble-rumble na sa issue ng impeachment dahil tumuwid na po ito sa mga bagay na wala pala tayong karanasan. O nga't mayaman ng Gets? Tumawid po ito sa isang bagay na wala tayong karanasan. O so who will decide whether this first instance yung mga nangyari because of this first instance tama o mali? O sino ang magsasabi niyan? Parang fake news din yan. O sino ang magsasabi kung sino ang fake news? Ano ang fake news? At sino ang nagsasabi talaga ng totoo? O hindi ba mahirap malaman kung ano yung totoo sa hindi? Bakit? O mahirap malaman yan dahil nga walang ahensya ng gobyerno ang nagsasabi na etong mga balitang to ang totoo, ito ang mga balitang to ang tama. Kumbaga, walang inatasan ang Diyos at ang gobyerno na magsabi kung sino ang tama at mali. Kaya nagkaroon ng mga batas patungkol sa slander, libel, cyber libel, di ba? Para magamit ninyo at magkaroon ng magkaroon ng ahensya ng gobyerno na magpapatunay whether yung claim mo or yung claim niya ay yun ang tama o mali. Magsasampa tayo ng kaso. Laging ganun yun eh. Syempre ako bilang agrabyado, sasabihin ko na agrabyado ko. Yung namang umagrabyado sa'yo, sasabihin niya siya agrabyado. Siya yung biktima. So lahat tayo biktima. So sino ngayon na magdi-distinguish? Sino ngayon na magdi-decide kung sino sa atin dalawa ang nagsasabi ng totoo? Hindi ba korte? Laging ganun. So dito rin since ito yung kauna-unahan, sino magsasabi ngayon kung tama ba itong ginawa ng Kongreso o hindi? Kasi sa mga Duterte supporters, itong ginawa ng Senado victory for them. Pero dito naman sa mga anti-Duterte, itong ginawa ng Senado parang kahindik-hindik na sa kanila. Tinan mo yung diferensya, makikita mo yung diferensya ng mga tao dito sa Pilipinas. Diretso natin 'to. karanasan sa mga impeachments sa loob lamang ng higit Yan pala, yung kay Mercedita Gutierrez, kay Erap at saka kay Renato Corona. So, tatlo pa lang sa history ng Pilipinas, ilan siglo na tayo, tatlo pa lang yung na-impeach at magkakaiba pa ng posisyon. Hindi ba? Dahil yung pang-apat na magkakaroon ng impeachment case, yun yung kay VP Sara, which is Vice President, i-impeach mo. Di ba? isang dekada, Tatalunan pa nga kung halimbawa ang Vice President impeach, sinong papalit sa Vice President isang Pangulo, isang Chief Justice at isang Ombudsman. Pero ngayon lamang sa impeachment ni VP Sara Duterte, makakaranas tayo ng impeachment na tatawid ng eleksyon at ng dalawang magkaibang kongreso, ang 19th and 20th Congress. Magbabago ang ilan sa mga hurado. At ngayon lamang din tayo makakaranas ng impeachment court na ibinalik ang reklamo sa kongreso. Pwede pala yun. Actually, pinag-aawayan pa kung pwede nga yun. Dahil sabi nga nila, pagdating sa impeachment, sui generis. Unique po siya. Maraming bagay sa kanya na wala ang kahalintulad. At dahil po dyan, maraming mga bagay na ngayon pa lamang masusubukan at hindi po natin alam kung paano ito magtatapos. Halimbawa, ang amended motion ni Senator Judge Bato de la Rosa na ibalik ang articles of impeachment doon po sa Kongreso. Wala pong provision sa konstitusyon tungkol sa pagbabalik. Diba? Walang provision sa konstitusyon. Tama o mali? Sabi nung iba, mali yan. Wala nga sa konstitusyon
Pero ang Senado po ay meron po silang kapangyarihan na gumawa ng sarili nilang rules. Hindi lang po kasi isang tao ang kumbaga, hindi lang po isang tao ang Senado. Ang Senado po 24 sila. So when they make a motion or when they make a decision, it has to be voted. Ipinagbotohan. Itong motion na ito, pinagbotohan ng itinalaga ng batas na legal na gumawa ng mga rules. Hindi ba? Mayroong mandato ang Senado na gumawa ng sarili nilang rules. Kaya nga madami sila diyan eh. Meron silang pag-uusapan, and then yung pag-uusapan nila will come up into whatever, and then that whatever pagbobotohan yan. Majority wins. Ngayon kapag pinagbotohan yan, at lahat naman ng mga ng mga senador na ito ay legal at sumumpa na gagawin nila, ipagsusunod sila sa batas, gagawin nila ang mandato ng tao. So yung yung kanilang panunumpaan na yun ay magsisilbing batas. So illegal ba yun o hindi? Legal yun. Nasa kapangyarihan nila yun eh. Hindi ba? Whether it is constitutional or not, sino ang magsasabi? Supreme Court. Supreme Court. Hindi Congress. Hindi si Chel Jokno. Hindi si Leila de Lima. Sino ba yung mga putang ina niyan? Hindi yung mga makakaliwa na si Renato Reyes na pagkahaba-haba ng baba. Hindi hindi yung Bayan Muna. Hindi yung Akbayad. Hindi yung ACT Teachers Party List ang magsasabi whether itong ginawa ng Senado ay constitutional or not. Utang ina nyo, gusto nyong sumunod tayo sa konstitusyon. Ang sinabi ng konstitusyon, isang reklamo ng impeachment, 1 taon. Kung hindi ba kayo mga bobo, 3 impeachment complaint ang ipinasa ng mga kupal na mga makabayad black. 3. So sumunod ba kayo sa batas o hindi? Ang usapan, kung batas ang pagbabasihan, hindi ako eksperto pero ito ang naririnig natin, sinasabi ko lang, na kapag ikaw ay merong impeachment complaint, dapat yan tatanggapin ng secretariat yan at dadalhin sa Speaker of the House. And then, magdi-decide po ang Speaker of the House kung itatakil ito ng plenaryo nila o hindi. Kung hindi, dapat may rason kung bakit. Kung itatakil ito, dapat ang magiging botohan is impeached or not impeached. Ganun lang yun eh. Anong ginawa ng putang inang Congress sa 3 na yan? Sa 3 impeachment complaint na yan. Anong ginawa nila? Hindi nga nila pinag-isa eh. May dumagdag pa pang-4 ang nagdemanda or ang nagpasa ng impeachment complaint sa Kamara, yung mga pare. Pang-4. Ano nangyari dun sa 3? Akala ko ba isang impeachment complaint 1 taon? Hindi ba palpak yun? Hindi nyo nga masagot-sagot yun eh. Hindi nyo pa nga dinideny yung sinabi ni Toby Chanco na nagkabayaran para pirmahan niyang articles of impeachment na yan eh. Hindi ba hindi nyo sinasagot yung dalawa na yun? Putang ina nyo. Nagpamisa pa kayo. Mamaya puntahan natin yan. Pero ituloy natin to. Ng articles of impeachment sa Kongreso. Wala rin banggit nito sa rules of impeachment ng Kongreso o ng Senado. Pwede bang gawin ito? Well, ginawa na nga po ng Senado. Ang tanong kung ito ba ay pinapayagan. Pero sino magsasabi kung ito ay papayagan? Ang Korte Suprema ba? May ilang desisyon na po ang Korte Suprema sa nakaramang impeachments pero wala pa tungkol sa isyong ito mismo. Wala pa. So kailangan dalin lahat ng mga nakikita nating irregularities dito sa Korte Suprema. Now, yung kampo ni VP Sara, nag-file na at marami pa kami. Kasama kami sa mga nag-file ng TRO. Diyan sa impeachment ni VP Sara dahil nga hindi sila sumunod doon sa batas at politika lang ito. Nagsampa si Atty. Torion, kami yung isa sa mga tawag din petitioners. Tapos meron pa siyang panibagong isinama doon sa una ng TRO. Yung additional na information documentation tungkol doon sa una naming isinampa. Ang VP Sara nagsampa rin ng sarili niya. So meron ng 2. Hindi pa sumasagot ang Supreme Court. At walang ibang may kapangyarihan, walang ibang may karapatan na magsabi at mag-interpret ng batas kundi ang Supreme Court. Sila po ang kataas-taasan hukuman. Wala na pong mas tataas sa kanila. So dapat talaga kung ano man yung nakikita natin ditong mali,
Kung ang Congress nakikita mali ang ginawa ng Senate, dapat iakyat ng Congress yan sa Supreme Court. Pero bakit hindi nila ginagawa? Di ba? Kasi nga masyadong matagal yan. Kailangan na nilang masiraan si Inday Sara ngayon pa lang.